Nalalapit na nga ba ang katapusan ng mundo? Ito na nga bang palatandaan ng wakas? Mula sa coronavirus na pandemic, mga napipintong digmaan, mga natural na sakuna at kaganapan sa iba't ibang sulok ng daigdig. Mga hulat, propesya na nagbigay ng takot at gumimbal sa buong mundo. Mga paglindol sa iba't ibang dako ng daigdig. Ito na nga bang wakas ng mundo? Kaya alamin natin ang istorya. Ilan lamang ito sa mga palatandaan ng katapusan ng mundo. Number 1. Bulaang propeta o mga tagapagturo ng kautusan. Mababasa sa Mateo chapter 24, verse 4 to 5. Habang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, "Kailan po ba mangyayari ang mga sinasabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo?" Sumagot si Jesus, "Mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw." Ikaw, may kilala ka bang bulaang propeta o tagapagturo ng kautusan na nagpapanggap na sila ang Kristo? Pakisulat naman po ang sagot sa ibaba ng ating video. Kaya maging maingat po tayo. Magbasa tayo ng Biblia at hilingin sa Panginoon ang karunungan na hindi tayo mailigaw ni numan. Number 2. Digmaan. Mababasa sa Mateo chapter 24, verse 6 to 7. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon. Bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Ang naganap na unang digmaan pandaigdig at pangalawang digmaan, Syria War, Vietnam War, at ang napipindong digmaan ng bansa laban sa bansa. Number 3. Magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar. Mababasa sa Lucas chapter 21, verse 11. Magkakaroon din ng malalakas na lindol sa iba't ibang dako. Magkakaroon ng tagutom at salot. Magkakaroon ng mga nakakatakot na mga pangyayari at dakilang mga tanda mula sa langit. Ang mga lindol na naganap noong mga nakalipas na dekada, nakaraang taon at mga nakalipas na buwan, at ang kinakatakutang the big one, huwag naman sana ito mangyari. Ang lindol ay walang sinuman ang nakakaalam kung kailan ito darating, kaya maging handa tayong lahat. At ang kinakaharap natin na crisis ngayon, at ang iba ay halos wala nang makain dahil sa pandemyang nagaganap sa buong mundo. Number 4. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. Mababasa sa Mateo chapter 24, verse 9. Pagkatapos ay kapuputan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. Matatandaan natin na ang mga apostol ni Jesus ay pinatay at pinapahirapan ng kadahilanan sa kanilang pagsunod sa ating Panginoong Hesus. Sa bansang North Korea ay bawal ang Biblia sapagkat mahigpit itong ipinagbabawal ni Kim Jong-un. Bawal kang mag-worship sa Lord dahil may mabigat kang kaparusahan pag nahuli ka nito. Number 5. Panlalamig ng pananampalataya sa Diyos. Mababasa ito sa Mateo chapter 24, verse 10 to 12. Dahil dito ay marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya, mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Sa paglaganap ng kasamaan, manlalamig ang pag-ibig sa Diyos ang marami. Kaya kapatid, huwag kang magsawa maglingkod sa ating Panginoong Hesus. Dahil mahal ka niya, mahal niya tayong lahat. Number 6. Lalaganap sa buong mundo ang salita ng Diyos.
Mapabasa sa Mateo chapter 24 verse 14. Ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa at saka darating ang wakas. At mababasa sa aklat ng unang Tesalonica chapter 5 verse 2 to 6. Ang araw ng Panginoon ay darating na parang magnanakaw sa gabi. Kaya't huwag tayong matulog tulad ng ginagawa ng iba. Ngunit gising tayo. Sinasabi ng Panginoon na maging handa tayong lahat sa pagdating ng Panginoong Hesus. Dahil anumang oras maaring dumating ang Panginoon na hindi natin nalalaman. Kaya ano ang nalalaman natin tungkol sa katapusan ng mundo? Sa katunayan, hindi binanggit sa Biblia kung kailan ang katapusan ng mundo, sapagkat sinasabi sa Biblia, pasimula pa lang ito ng katapusan. Kaya mag-ingat tayong lahat, unawain ang katotohanan tungkol sa huling panahon, kung paano magtatapos ang mundo, sapagkat hindi ito maaring hulaan ng sinuman kung kailan ito mangyayari. Ngunit sinasabi sa Biblia na ang langit at lupa ay maglalaho. Mababasa ito sa Marcos chapter 13 verse 31 to 32. Ang langit at ang lupa ay maglalaho, ngunit ang mga salita ko ay mananatili magpakailanman. Tungkol sa araw o oras ng aking pagbabalik ay walang nakakaalam nito, kahit ang mga anghel na nasa langit o ako mismo na anak ng Diyos, ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Ngunit bakit nga ba gugunawin ng Diyos ang mundo? Matatandaan natin na noong unang siglo winasak ng Diyos ang Sodom at Gomora dahil sa matindi ng kasalanan ng mga tao. Ganon din sa panahon ni Noe sa pamamagitan ng matinding pagbaha. Number 7. Ang pagsulpot ng Antikristo at Mark of the Beast. Mababasa ito sa Pahayag chapter 13 verse 16 to 18. Sa pilitang pinatatakan ng ikalawang halimaw ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay o sa noo, maging sila'y dakila man o hamak, mayaman o mahirap, alipin o malaya, at walang maaring magtinda o bumili malibang sila'y may tatak ng pangalan ng halimaw. Walang sinumang tao ang nakakaalam kung kailan ang katapusan ng mundo. Ngunit nakasulat sa Biblia ang mga propesiya sa katapusan ng mundo. Maaari tayong matakot, ngunit kung ikaw ay tagasunod ni Kristo ay wala kang dapat katakutan, sapagkat mayroon kang pag-asa. Babalik siya para sa mga taong matuwid, sa mga taong hinirang at kanyang mga pinili. At ito ang kwento ng tuklasin mo. Maraming salamat at hanggang sa muli.